Tawa ka, hindi mo alam eh. Mag-research ka muna Sam bago ka tumawa. Yan talaga meaning yan. Connected yan sa IAM. Kasi nga lang, makinig ka muna By letra, ang hirap mo by letra. As a third person. Ang tanong mo by letra. Yan yung papuri nila kay Yahweh. Ay hindi, makinig ka muna. Yun yung saglit lang to. Di ba nagtanong ka? Si Yahweh, pag si Yahweh. Bahala ka nga Sam, ayaw mo makinig eh. Sapaw ka lang na sapaw. Hindi mo naman alam Yahweh. Saglit lang to. Hindi. Maikli lang to, no? Hindi. Ipapakita ko lang sa'yo na mismong yung tinatanong mo, hindi mo naintindihan. Yahweh nga, hindi mo nga alam ibig sabihin ng Yahweh. Oh, yun nga, sandali lang. Saglit lang. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng Yahweh Sam. Paano ka mag-explain? 1 minute lang, no? Kita kasi mo, tinatanong mo sa akin. mo muna yung meaning ng Yahweh kasi hindi pag sinabing Yahweh, Father. Iba yung Father sa Yahweh. Bigyan mo ako ng 1 minute makapagsalita. Existence eternal. Pwede pa rin ikapit sa Son yun. Kasi yung Son eternal din yun. Kaya nga mayroong eternal sonship. Okay. Alam mo muna kasi yung Yahweh. Pag sinabing Yahweh, Father, Yahweh, Father. Hindi ganon. Ngayon naman ito na ano eh. Hindi, makinig ka. Boy letra, nagtanong ka. Hindi mo nga alam yung Yahweh. Sandali. Nagtanong ka, ano meaning ng Yahweh? Yahweh yan. Sandali, makinig ka nga muna, no? Nagtanong ka sa akin, ano meaning ng Yahweh? Pag sinabing Yahweh, eternal. Sandali. Ako lang muna, makinig ka lang muna. Tinatanong mo ko. Ano meaning ng Yahweh? Nagpapaliwanag ako. Di ba? So ang sabi mo, ang meaning ng Yahweh Samuel ay Yod He Vav He. Meaning ba yan? Hindi, ang sabi ko, yan yung pinanggalingan. Sabi ko, yung Yod He, yung mismong tinatanong mo ay hindi mo naiintindihan. No, yung mismong tinatanong mo, hindi mo naiintindihan. Wala ko sinabing meaning lang yan, tentagramaton yan. Meaning tinatanong mo, tapos ako pa sinasabi, yung pinanggalingan, no? Wala ka talaga sa hulog eh, yung tanong mo hindi mo naintindihan. Huwag mong i-strawman pala si Sam. Paano ka i-strawman? Ang sinabi ko kanina, may kinalaman niya sa IAM yung Yahweh. Nagtanong ka anong meaning? Ano meaning? Tapos ang ipinalabas mo, Yod He Vav He, yung pinanggalingan pala ng translation ng Yahweh. Makinig ka. Hindi po yan meaning. Makinig ka Sam. Huwag mo anin Sam. Nag-aaral ako ng Hebrew Sam. Huwag mo aningin. Wala ka pa sa kalingkingan ko sa Hebrew. No? Ay nako po yung letra. Sam. Huwag mo nga ningin Sam, nag-aaral na ako ng Hebrew. Nag-aaral ka na? Sabi ko, alam ko yung sinasabi ko. Okay, so kaya mo bang basahin yun, yung Yahweh? Nag-aaral ka na ngayon? Siyempre, nag-aaral ka na ngayon? Sa Catholic, wala talagang katapusan ng pag-aaral. Kaya kami nag-i-improve, kayo wala kayong improve. Okay. So, kayo may katapusan ng pag-aaral nyo eh. Kakapraso lang inaaral mo, Sam. Ngayon, pag nag-end ako ng live, mag-aaral na naman ako. Ikaw aaralin mo, wala ka naman aral, saan ka mag-aaral? Wala ka naman tagapagturo, sarili mo lang. Sino nagtuturo sa'yo? Di ba wala? Makinig ka. Pag sinabing Yahweh, yung Yod He Vav He, hindi ko sinabing meaning yan, kung yan yung pagbasa, ibig sabihin yan, eternal. May kinalaman pa rin yan sa IAM. Makinig ka kasi yung IAM, Esher, Asher, Eye, Asher, Eye. Yan sa Hebrew. Kinalaman yan doon kasi magkaiba lang ng siguro maganda boy letra, mag-aral ka muna bago ka pumasok dito. Sigurado ka, Sam? Kaya mo na ako? Babasahin mo nga to, Sam. Kung kaya mo na. Sige, Sam. Magbasahan tayo. Tingnan natin kung nag-improve ka, ha? May papabasa ako sa'yo, ha? Total ako. Sige na. Basahin mo to, Sam. 1 plus 1 equals to. Okay, boy letra, bago ka pumasok sa usapan, dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan. Kuya Noel, palakihan mo nga ako, Kuya Noel. At saka, dapat alam mo kung ano yung mas magaling si Sam sa akin eh. Sam, hindi yung mas magaling ka ba sa akin, Sam? Wala ka namang Basahin mo nga to, Sam. Napakalabo. Sige na, next question. Anong basa dyan? Malabo po. Anong basa dyan? Malinaw na. Yan. Hindi ka kasi nag-aaral. Huminto ka na sa pag-aaral. Nag-drop out ka na. Marami pa tayong aaralin. Sisik yan, Samuel. Alam mo basahin yan? Hindi clarified.
Gusto mo ilabas ko yung mga ebidensya namin ni Boy Letra? Alam mo ba sa akin yan? Wag na. Alam mo, hindi ko alam yan. Ito. Hindi ko alam yan. Hindi ko rin alam yan. Bakit hindi mo alam, Sam? Hindi ko rin Kasi alam. hindi ka nag-aral. Hindi ko rin alam yan. Ano ang basa dito, Sam? Okay ka na eh. Hindi ko nga alam eh. Pinipilit mo pa magbasa eh. O sino nag-aral sa atin? Sino mas nag-aral ka. Nag-aral ka na. Okay ka na? Sino mas maalam sa atin? Ha? Tapos ka na mag-aaral? Tapos ka na, hindi ka na nag-aaral, Sam? Ano ang ginagawa mo? Tinuturuan ka. Parang sinabi mo na, tinamad ng kumain. Ganun, huminto ka ng kumain. Paano mo tinuturuan mo ka? kayang basahin to? Napupunta nga tayo sa mga original language tayo. Yung meaning ng Yahweh, hindi mo nga alam. O bakit naging Yahweh yung Yod He Vav He? Wala naman W doon. Paano naging Yahweh yun? Alam mo? Ayan, meaning na naman ang hinahanap. Kaya nga, bakit nga naging, wala akong sinasabing yung eksaktong meaning. Sinasabi ko, bakit naging Yahweh yung Yod He Vav He? Wala naman W. Alam mo kung bakit? Tignan mo. Hindi mo na naman din alam. O paano ka sa akin makipagtalo? Dahil kasi nuna mo muna yung aral. Okay ka na po. Dapat nag-aaral ka, Sam. Yan na nga eh. Yun ang problema natin dito, Sam. Hindi ko kasi uminto ka na sa pag-aaral eh. Aral-aral ka, Sam, ha? Tinan mo ka ngayon, nag-aaral ako. Boy Letra. Mamaya, pagtas ko paano mo tatapatan eh? Hindi uminto ka na sa pag-aaral, ako di pa tapos. No match na tayong dalawa, Sam. Malayo na yung pagitan natin sa dalawa. Malayo na. Ang layo na ng agwat ko sa'yo eh. Di ba nauna ka sa akin sa ganitong larangan? May kipag-debate ka na sa iba kila Kuya Alvin. Ako nanonood-nood lang sa inyo dati. Yan. Dahil kasi, mag-aaral ng mag-aaral. Aral ng aral. Walang tigilan yan. Hanggang mamatay na yan. Yun yung maganda sa Catholic. MCGI ka ba? O anong mo, Kuya Sam? Ewan ko dito kay Samuel, may sariling MCGU, founder of MCGU. Founder. Members Church of God Universal. Ngayon, Sam. No? Kaya ako nag-aral nito para yung monogenes theos o yung tinatawag na only begotten, mas maintindihan ko. Kasi hindi mo naintindihan yung begotten. Pag sinabi sa yung begotten, may pasimula. Hindi pag sinabing begotten, may pasimula. Pag sinabing begotten, ibig sabihin yan, kaisa-isa. Yan lang naman ang ibig sabihin yan, kaisa-isa. Kaisa-isa. Asan yung pasimula doon sa kaisa-isa? Ano meaning ng only? Sa Greek, makinig ka. Sa Greek, monogenes ka. Sa Greek, monogenes. Pag sinabing mono, one substance with the Father. Kung ang meaning ng bigatin, Boy Letra, kung ang meaning ng bigatin ay kaisa-isa, ano naman ang meaning ng only? Makinig kayo nga eh. No? Basahin natin dito. Basahin natin sa Greek. Huwag tayong magtsamba-tsamba. Tingnan natin dito sa Greek, no? John 1:18. John 1:18. Tingnan natin ha, kung anong meaning nun ha. Alam ko, yun na yun eh. Monogenes eh. Monogenes. Yun na nga yun. Genes. Yun na nga yun. Pinagsama na, the only begotten. Yung begotten, yun na yung genes. Yung only, yun na yung mono. Hindi mo na naman yan alam, Sam. Akala mo, magkaiba yung begotten at saka only. Isang word lang yan sa monogenes. Ang sabi mo kasi, ang sabi mo kasi, yung begotten, kaisa-isa. Ayan. Only. Ay, lakayan mo daw ako, Uncle. Papakita ko lang tong Akala niya magkaiba yung only at saka ito na. Ayan yung only tsaka begotten, magkasama lang sa isang term na monogenes. Andun yung mono, yung only, yung begotten, yun yung substance, yung nature, yung genes. Ayan Alam mo, magkaibang terms yan sa Greek. Magkasama yan, kaya wala naman kasi yan. Wala naman mga species yan sa iba eh. Ayan, Sam. Nakita mo na, Sam? Dapat aralin mo yan, Sam. Diba? Magkatoliko ka na, Sam, para mapawasto ka, Ayan, only. Asan yung only?
Magkaiba ba yung only begotten? Magkahiwalay ba? Paano tayo maging Katoliko niyan kung ikaw ang magka-convince na mismong bigatin, hindi mo alam ang meaning? Bigatin nga, pag sinabing bigatin, nandun nga sa kanila, bigatin, kaisa-isa. Kaisa-isa nga, kasi nga magkasama yan, monogenes. yung bigatin, kaisa-isa. So ano meaning ng only? Makinig ka nga, Sam. Yung bigatin dyan, Sam, patungkol yan doon sa genes, yung Guinness. Ayaw mo naman kasi sa makinig, paano ka matututo, Sam? Sam, paano ka matututo? Hindi ka nakikinig sa akin, makinig ka nga sa akin. Ako may alam sa Greek eh. Sumbong kita kay Alvin eh. Wala ka pa alam sa Greek, Sam eh. Makinig ka na lang. No? Gusto mo ipapalo kita kay Alvin? Makinig ka na lang muna, Sam. Ikaw papaluin ni Kuya Alvin eh. Ipapalo kita kay Alvin eh. Magiling sa Greek yun. Makinig ka muna. Pag sinabing mono, yun yung only, yung genes, bigatin. O yan, no? Hindi yan magkaiba. Isang term, magkasama yan sa isang term na monogenes. Yung mono only, yung bigatin, nandun na rin yun sa genes. Sabihin genes, sabihin gene substance. Or nandiyan na rin yung root word, nag-share din sila ng root word ng geneos dun sa generation. Kunyari, yung lahi ni Jose o lahi ni Jesus, pag binasa mo sa Matthew 1:1 o geneos, o isang lang yung root word nila, di ba? Sabihin lahi or race. Alam mo yung race, angkan. O sino yung kaangkan niya dito or yung one substance niya? Yung father. Ngayon, nalito kayo dito kasi may bosom dito. Hindi yung bosom dito na isisilang si Kristo. Na iiri, kagaya ng sinasabi ni Soriano. Nakuha mo kay Soriano yan. Si Kristo, may sinapupunan yung ama ni si Kristo, ginaya sa seahorse. Naniwala si Soriano, walang ganun, bro. O paniwala si Soriano, imagination lang ni Soriano, may seahorse daw. Kaparehas ng Diyos, lalaki may bosom. Hindi ganun. Pag sinabing bosom, sa piling ng ama, nasan yung ama? Nasan yung ama? Sa eternity. Andun siya, kasama siya dun. Yun yung Sam, no? So, sige. Out muna ako, no? Mag-ano muna ako dito, mag-asigasa. Sige. Bro Samuel, tropa tayo, Bro Sam, baka sumamaloob mo sa akin, Bro Sam. Sige, ang may papayo ko lang sa'yo, mag-aral ka pa. Loob mo, Bilitra, ang may papayo ko sa Bilitra, mag-aral ka pa ng mabuti at marami ka pang kakainin ng bigas. Mag-aaral pa ako. Marami ka pang kakainin ng bigas. Maniwala ka sa akin, dadating ang araw, hindi mo na ako kayang abutin, Sam. Mahirapan ka na sa akin. Huminto ka na sa pag-aaral, Sam. Huwag ganyan, Sam. Huwag ganyan. Walang tigilan sa pag-aaral. Ang banal na Espiritu Santo, hindi tumitigil yan ng pagtuturo. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu Santo. Parang mo na sinabi, ang problema, iba naman inaaral mo. Hindi, ang problema, iba naman inaaral mo. Basahin mo. Sandali. Teka muna, basahin mo yun. Basahin mo yung Ecclesiastes 12:12. Sabi mo, Sam, makinig ka, Sam. Sabi mo, Sam, no? Nag-aaral kasi ako. Ikaw, parang sinabi mo, ako tapos na ako mag-aral. Parang sinabi mo na wala na sa'yo yung gabi ng banal na Espiritu Santo eh. Ang banal na Espiritu Santo, yan ang ginagawa, magturo sa atin. Hindi wala kang gabi ng banal na Espiritu Santo, tumigil ka na sa pag-aaral. Espiritu Santo, tumigil ka na sa pag-aaral. O, pwede. Mag-aaral. Tuturuan ka ng Diablo. No? Pwede yun. Nung umalis siya sa Catholic, bro, wala na yung gabay ng Espiritu. Wala na. Yung gabay ng pagtuturo kasi ang nagtuturo. Hindi po ako naging Catholic. Ang nagtuturo kasi sa mga Protestantes, pagdating sa doktrina sa mabuting gawa, Holy Spirit pa rin naman yan. Pero dun sa doktrina nyo, ang nagtuturo dyan, unang Demonyo 4 talaga. Mo dito, buong stand mo dito. Sabi mo dito kanina, yung witness, dito sa baba yung question mo, before me, there was no God, form.
Ngayon yung form na yan, kanino tumutukoy yan, bro Samuel? Sa Yung form. nagsasalita. Sa nagsasalita. So, ibig sabihin, yung before, yung median at form, siya din yan. Pareho lang. Before me, there was no God form. So, yung median, siya yung form. Tama ba ako, bro?